Bumalik na programang Kaya Mo Yan sa DZRH at sa bahagi na ng programa sa oras nating 4:40 na hapon, makakausap natin, isang talagang super athlete, Olympian, gold medalist, sabihin mo na lahat, at tunay na public servant. We're very proud to have on the show, Monsur Del Rosario. Monsur, paki-on mo yung mic mo. Pakisipain mo muna yung switch. Hello, my friend. Mike, pa-on yung mic. Pa-on yung mic. We can't hear you, Mike. Yung mic mo, Monsur. Ayan, nakikita ko na siya sa Zoom eh. Andiyan na siya. Iniintay ko lang yung microphone ni Monsur. Monsur, paki-on yung mic. Ang dating former Makati Councilor at Congressman of Makati. Yan. Hello? Yeah, Monsur. Hello? Yes, Monsur, welcome. Hello? Hi, Monsur. Yes, we can hear you, Monsur. Hello? Yes. Monsur, your video. Sorry, and hi, Elmer. Sorry. Yeah, can you see me? We can see you. We can see you. We can see you. Okay, ha? Ay naayos, may mga technical... Yeah. Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear me. You can see me. Yes, we can hear you. Pero batiin ko muna ng Ilonggo. Maayong aga. Partner. Mayong hapon sa inyo tanan. Ang kapamati da sa mga Ilonggo, sa Negros, kag sa Iloilo, kag sa Mindanao. Rico Diga, guest ko sa DZRH TV. Upod ko si Ricky Alegreco, Ricky Rino, kag si Elmer. Kani, mayo ka mga kwan. Ang inyong pangabuhi subong. Yes, maraming Ilonggo sa Makati, ha? Maraming Ilonggo sa Makati, Monsur. Maraming nakatalang Ilonggo. Yes, sir. Marami. More than before. Mas damo sila. They're all over Makati. The iba, tricycle driver. Iba, they work in the barangays. Yung iba, they're all over Makati. Nagugulat nga ako because a few years ago, hindi ganun kadami yung mga Ilonggo. Ngayon, parang dumami sila. Kailangan gumamana ng grupo. Yung mga Ilonggo group ng Makati. Alam mo, palagi namin tinatanong dito, Monsur, kagaya mo. Councilor ka na dati, naging congressman ka pa ng Makati, at patuloy kang bumabalik pa rin. Diba? What is it about your quest to do public service? Bakit mo pinasok ito, Monsur? Well, siguro yung totoong reason, Ricky, dahil 2 years ahead ka sa akin sa Lasal. So, batch 79 ka. Ako batch 81. At matagal na tayo magkakilala. Well, this all really came to life when I had a family and I had children. Basically, the reason why I got into public service is really for the youth, for the future of our nation, for their life to be better. Maybe I can, do something that to improve their situation in life. I mean, I don't want to be in my rocking chair complaining that I never did anything for my country. Although, alam nyo naman lahat, na-knockout ako for my country, nabalian ako, nagulpi ako, lumaban ako para sa bansang Pilipinas, lumaban tayo sa Olympics, lumaban tayo sa World Championships, nag-uwi tayo ng medalya, nagbigay tayo ng karangalan sa bansang Pilipinas at sa Makati City. Dahil during that time, well, even up to now, nakatira ako sa Makati City. So, basically, it's really for the future of our children and grandchildren. Kung para sa akin lang, alam mo, nasa senior citizen stage na tayo. Medyo dapat pa easy na tayo. Pero andito pa rin, lumalaban pa rin tayo para magbigay ng magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan. Basically, that's the real thing. Anong magiging plataforma ng makisig na Vice Mayor ng Makati? Monsur Del Rosario. Well, Ma'am Cory, well, alam naman ng marami na talaga na isang tayong athlete dati, national athlete, naging, sabi nga nila, the living legend of Philippine Taekwondo dahil pinasikat natin ang Taekwondo sa buong Pilipinas.
at maraming humanga at nagkaroon ng interest mag-aral ng taekwondo. And I'm proud to say na before nung hindi pa tayo nagpursige na pasikatin ng taekwondo, mga 500,000 lang ang mga estudyante na involved sa taekwondo. Ngayon, Ma'am Cory, nasa 10 million na mga Pilipino na mga kids na involved sa taekwondo. Ang ganon karami. Yes, ma'am. Kaya tayo, syempre, alagaan natin ang mga kabataan. Yung sports program ng Makati, kailangan pagandahin natin dahil nakakalungkot, nag-deteriorate ng todo. Pagdating sa palarong pambansa at sa Batang Pinoy, lagi na lang number 15, number 16 ang Makati. Natatalo sila sa mga lungsod na wala man lang ganong kalaking funding. So, ibig sabihin, hindi masyado natututukan ang sports program at yung mga kabataan sa Makati. Kaya maraming nawawalan ng landas. At isa sa mga bagay yan para hindi sila mapunta sa mga masamang bisyo. So talagang, like I said, is really for the children, no? Yun ang number 1 na focus ko. Ang number 2 kong focus, dahil senior citizen na rin tayo, kailangan natin alagaan ng mga senior citizen. Pinakinggan kita kanina, lahat ng mga advices mo, mga tips mo, paano how to stay young and refreshing and beautiful like you, and stay fit and strong and healthy. Kaya kami ni Kuya Ricky, nagkikita kami madalas yan sa golf course, sa mga golf tournament, sa locker room. Kaya doon kami nag-uusap madalas. Minsan kasabay ko pa yan sa tournament, sa flight namin. Kaya talagang kilala niya ang pagkatao ko. At ikaw rin, Ma'am Cory, alam ko kilala mo rin po ako. At si Elmer, ngayon ko lang yata na nakausap si Elmer. So, pero nice to meet you, Elmer. Thank you for having me in your program. Pero Monsur, National Women's Day ngayon. Anong mensahe nyo para sa mga kababayan ng Makati at sa Pilipinas? Well, unang-una, like you said, alagaan nyo sarili nyo, mahalin nyo sarili nyo, at number 3, huwag kayo magpaloko sa mga siraulong lalaki. Kaming siraulong lalaki dyan. Tama. Huwag kayo magpaloko dyan. Tapos makinig kayo sa mga magulang nyo dahil mas sila, lalo na yung matinong magulang, mas sila nakakaintindi sa future kasi sila ang may wisdom sa buhay. At magtagal na sila dito sa mundo na to. So alam nila pag ang isang tao ay hindi maganda ang hangad sa buhay mo. Tama. Alam mo, Mansur, siyempre, yun. Alam namin. At siyempre, huwag kalimutan mag-exercise. Ayun. Alam namin, Mansur, na kasama mo siyempre si Senator Nancy Binay. Ano? At alam ko na yes. Actually, andyan siya sa bingo namin ngayon. Okay. Pero siyempre, yes. ang plataforma nyo, napakaganda. No? Ano ang nagdala sa'yo na pumayag na sumama kay Senator Nancy Binay dito sa magaganap na eleksyon na ito? Alam mo, nung kausap tayo ng pamilya Binay at ni Senator Nancy, nakailan meeting din ako. Kami, siyempre, sinama ko na rin yung wife ko dahil gusto ko involved siya sa itong decision na to, na nung kinukuha tayo na maging vice mayor niya, nag-alanganin ako dahil nung 2019, natalo na akong vice mayor noon. So, inisip ko, baka ayaw na ng Makati sa akin. Pero talagang sabi nila na alam nila ang totoong nararamdaman ng mga taga-Makati. At sabi nila na kailangan ako daw ng Makati. At sa dami ng kandidato na pwedeng piliin, syempre, very honored ako na siningle out nila ako. So, bandang huli, yung sabi ko lang na pag sakaling manalo tayong dalawa, pwede ba natin baguhin ang mga sistema na nangyayari ngayon dito sa Makati City? Dahil ang dami kong naririnig na reklamo, lalong-lalo na sa mga senior citizens, paano sila pinapahirapan, paano hindi nila makuha yung maintenance medicine nila na dapat 30
for 30 days, 15 days, nahirapan sila sa mga benepisyo nila. Tapos pag hindi ka kakampi, pahirapan ka, gigipiting ka. Nagkasundo kami sa vision namin. And what I can say about Senator Nancy Binay, she really is a sincere leader, sincere mayor, very humble, very down to earth, very different from different politicians that I have encountered in my life since I entered the world of politics in 2007. Very supportive of our team, of me as her vice mayor. Hats off ako sa kanya. And she's open to all kinds of suggestions, and she really means well. She really wants to help the city and the people who, the constituents of Makati City. That's why I'm proud to stand beside her as her vice mayor. So, I said yes eventually. Okay, mukhang power ticket, no? Ano ang maliban doon sa mga binanggit mo na yung lack of sports development, mga pagbabago, ano nakikita mong malaking problema na dapat harapin kaagad ng City of Makati? Well, number one na problema ang senior citizens. Ang dami nilang sama loob sa nangyayari ngayon. Almost saan ako pumunta, araw-araw nasa kalye ako, naglalakad, nagdi-distribute ng love buckets, ng ham, ng tikoy, ng sweet corn buckets. Marami tayong nakakausap ng mga tao, kasama ko mga ibang konsehal ng distrikto. Pag nasa distrikto ako, nasa district 1, number one talaga, kailangan ayusin yung mga pag-alaga sa senior citizens. Kasi nung panahon po ni Vice President Jojo Binay, yung mga senior citizens na yan, seniorito at seniorita mga yan, hindi sila pinapahirapan para kumuha ng benepisyo. Tapos, I know we're in the age of technology, bigyan natin option yung mga senior citizens na hindi nakaintindi ng GCash, ng paano kumuha ng benefits through cellphone, kasi marami rin hindi marunong gumamit ng cellphone, yung iba nga walang cellphone. So bigyan natin ng option sila na pwedeng this way, or you can have that technology way. Hindi yung ito lang ang way na kaya para makuha yung benefits nila. Tapos ang isa pang nakikita ko sa mga kabataan, dati, ang mga basketball courts sa mga barangay halls, dati pwede ka maglaro, pwede mo makuha yung basketball court, pwede mong gamitin, kumuha ka lang ng permit sa barangay office. Ngayon kasi, nilagay nila sa City Hall. So, doon nila sinentralize. So, hindi magagamit lagi ang mga basketball courts. At hindi sayang kasi may facility, may venue. Tapos yun ang laging naririnig ko sa mga reklamo. Tapos siyempre may mga problema din sa ambulance. Yung minsan kailangan nila ng ambulance, tapos pagdating ng ambulance hindi kompleto ang mga aparato sa loob ng ambulance. So yung mga pasyente na pwedeng mabuhay, minsan hindi na umaabot sa ospital na buhay. So actually there's so many problems that we have to face, but I want to get down on kumbaga, first thing we want to do is of course at the senior citizens, and then of course there's other things, no, like sa survey ng Makati, ang 4 na problema ng Makati na pinakamalaki ay number 1 ay ang drug addiction. Nagkalat na ang drug sa Makati. Kahit saan ka pumunta sa poblasyon, kahit saan ka magpunta sa mga kalye, marami ng na mga bata na nalulung dyan sa droga. Number 2, unemployment. Well, unemployment is really a big problem, not only in Makati City. I know there's a big problem of that in the country also, but let's focus on Makati City. So unemployment, we have to find jobs for people who live in Makati. Number 3 is the traffic. Always been a problem. The traffic's always been a problem. I don't know how we're gonna solve that. I thought before yung batas ko sa Kongreso, yung work from home law,
would be able to solve it, pero that only helped the people during the times of the COVID pandemic. And then number 4 is the flooding, yung drainage system, laging nababaha sa Makati, konting ulan na malakas, nababaha na. Yun ang sa survey na pag-aralan namin, na yun ang 4 na problema ng Makati City. But basically, we will have to address the senior citizens because sila lagi ang very vocal. Pag nag-house to house kami at kausap namin yung mga residente, lagi lang nilang sinasabi bakit kami po pinapahirapan. So, me, ourselves, as a senior citizen, yes, go ahead. For the senior citizen, itutuloy pa rin yung health card ng Makati. Di ba may health card pa yun? I was out of Makati for the last time I served Makati was 2019. I really didn't interfere in the way they were handling, the city hall or Makati itself. I know that Senator Nancy wants to do a lot of restructuring of leaders in Makati, restructuring of programs. Wants to improve the programs that the father, Vice President Jojo Binay started, which went to the son, Mayor Junjun Binay. And those programs kasi were altered and some of them were not continued anymore. Sayang naman, sana ituloy, ano? Yeah. So I know Senator Nancy has a lot of plans and they are very good plans and of course we have to be together. Kailangan hindi kami maghiwalay. Kailangan magsama kami para makapag-deliver kami ng talagang tamang serbisyo sa mga ating constituents sa Makati. At syempre, ang mga konsehals ng District 1 at District 2, dapat po makasama namin silang lahat para hindi na ako mahirapan sa konseho. Pag lalo na gumawa ng batas, resolution, ordinansa, because Senator Nancy Binay's foresight and her leadership really is a promising, a promising bright future for the people of Makati. Pero yung sports program ninyo ay siyang makakatulong sa anti-drug campaign din. Well, Cory, I don't want to speak about my life, but we all know that a lot of kids nawawalan ng landas, nawawalan ng direksyon. And whether you believe it or not, I 100% believe that it might not be the perfect answer, but I know sports can help divert the attention of the kids and the energy of the kids to something constructive. And, they may not be Olympic athletes like me, world champion, Asian champion, 8-time national lightweight Philippine champion, but at least you'll stay fit, you'll stay healthy. I mean, nobody believes I'm senior citizen. I look 50 when I turn my back. When I turn my face, I look 55. Very good. Di ba? Si Emer, may dagdag na katanungan. Go ahead, Emer. Yes. Yung opportunity mo sa idol natin. Ay, siyempre, nandun kami sa building ni Fred Yuso, nandun si Mon, nandun, Dispira. Mga magagaling na leaders yan. Nag-meet tayo doon, Elmer? Yes. Sa CWC. Wala ka doon. Ako nag-direct. Nandoon siya. Okay. Nandun. Valentine's. Kapwa namin lasalista yun Ayun. Kaya, yun. Very close sa akin si Fred. Yes, okay. Sa Vice, wala na ho ba yung subway? Ano ba nangyari doon? Alam mo, hindi na tuloy yung kontrata sa China Hindi ko alam anong bulilyaso nangyari doon. Baka hausyaw yung kumpanya. Wag na lang China. Maghanap na lang tayo ng iba. That's another thing we have to, give attention to. Pero ang alam ko sa mga taga-poblasyon, ayaw nila ibenta yung mga bahay nila nung time na yon. Parang napilitan yung mga iba na ibenta at yung ibang bahay nila galing pa sa ninuno nila. Yung ibang bahay nila talagang original Makati people talaga sila.
na naging sentimental value na sa family nila. So, maybe blessing in disguise, hindi natuloy. Alamin ko pa, pag-uusapan pa namin yan. Nakafocus lang kami ngayon sa campaign. Pero marami kaming plano ni Senator Nancy Binay. And of course, the council are also helping us para mapaganda at maging magaang ang buhay ng mga taga-Makati. Dahil ramdam namin na bigat na sila sa buhay nila ngayon. Okay. Alam namin na busy ka sa bingo at iba pa. Monso, tandaan mo ang daming mga kababayan natin sa Makati nagtatrabaho pero hindi taga Makati. Di ba? Kaya ang population ng Makati on a weekday lumalaki. Di ba? Nasa iyo opportunity, Monsur, dahil lahat yan sumusuporta at gusto ka marinig. Opportunity mo to speak to them about the big plans and what is it to be working in Makati, living in Makati. Go ahead, Monsur. Wait. Namatay yung sorry. Teka, namatay yung... We can hear you. Nalobat. Okay. We can hear you. Go ahead. Nasa iyo opportunity to speak to our listeners, mga kababayan natin. Go ahead, Monsur. Go ahead. Yung party statements for them, Monsur. Paano ba to? Ayan. Naririnig mo ako, Monsur? Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. As I was saying na maraming mga tao are residents of Makati or working in Makati. Ayan. Earphone. Yeah, well, go ahead. I know number one. Yeah. Go ahead. I can hear you. Can you hear me? Yes, we can. Go ahead. We can hear you. Ay, nawala yata, partner. Ayan. Narinig nyo na. Ito. Kakaroon ng... Ayan. Go ahead, Monsur. Your party statement. People coming to Makati that do not live in Makati. Hence, the traffic becomes very heavy. So, want to wait the traffic. Hello? Go ahead. A lot of people come into Makati to work. I know it gets... Ayun. Nako. Anyway, narinig nyo na ang mga payag ni Monsur at nagkaroon lang ng technical difficulties at sa oras natin 5:03 ng hapon, may mga i-anunsyo pa kayo. Maraming salamat, Monsur Del Rosario ng Makati City. MS, babatiin ka pa. Of course, happy birthday ang aking ate, aking eldest Emira Margot, and ang paring Bong Fernando. Happy birthday. Of course. Yeah. Okay. Cory, may babatiin ka pa. Yun lang, happy Women's Day, happy National Women's Day, happy International Women's Day sa lahat ng kababaihan. Stay happy, be healthy, okay? Take care, love yourself. And last, World Bex, March 13 to 16, World Bex po. Ngayong next week na po. Okay. Thank you. Okay. Sa ngalan ni kasamang Monsur Del Rosario, narinig niyo ang payag niya at sa mga plano sa Makati at sana maayos naman ang Makati. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang 5 ng hapon, dito po sa DZRH, sa programang Kaya Mo Yan. At tandaan nyo, kaya mo yan. Bye. Happy weekend. Happy weekend. Bye. God bless.